guys, I'm back. Next na gagawin natin ay bubuo na tayo ng shear diagram and moment diagram plus elastic curve. Ang ibig sabihin po ng elastic curve ay dito po yung drawing ng ating bending curve ng ating beam. And magbabase po yan sa M diagram. Moment po ito, ha? And ang moment diagram, magbabase po yan sa shear diagram. And ang unit ng shear ay Kn. Ang unit ng moment ay Knm. Ang elastic curve, wala po yung unit. Hindi po siya measured numerically. Okay? That is just an elastic curve, guys. Wala pong masyadong silbihan. Okay? Shear diagram muna tayo. So, ano ang ink ng ink? Ink ko is pink. Ano ang gagawin ko dito para makuha ko ang ating shear diagram? Okay, by just using equation. Watch and learn. So, without using the mas madaling, pahirapan natin sarili natin. Kasi po, double integration po ang pinag-uusapan dito. Ganito na lang po gagawin natin pagkuha ng shear and moment diagram. Okay, guys. So, ito, imagine, this is a Cartesian plane. Itong beam ay nasa loob ng Cartesian plane. And meron po tayong X. So, dito sa reference, gawin po natin reference point natin ng A from the right. And magka-cut daw tayo sa A and B. So, at A and B, cut, ganon, cut. And ang distance na yan sa gitna nila, X. Remember that, note that, note. Kasi tanggalin ko to para hindi maging dirty yung drawing ko. Okay. Kung nag-cut ka sa A and B, cut at A to B, lilipat na yung beam mo. So, meron po tayong uniformly distributed load na naputol. And dito yung point A, ito is hindi point B to kasi nakat siya sa gitna ng point A to point B So, wala yan. Dito muna tayo. So, ito, meron naman tayong negative 10 kN dito. And ang distance nitong beam ay syempre X kasi ito po yung kinat natin kanina. Okay, tapos ito ay 5 kN per meter. Okay? And ano na itong na-slice na part na to? Kasi na-expose na natin yung internal forces sa loob ng beam. Ang gumagalaw na internal forces sa loob ng beam pag kinat mo, shear and moment. Okay? And ang direction nila, dapat pababa. And ang moment natin dapat pag ganito. Yan. Guys, remember, always counterclockwise ang moment dito sa cut. Always downward ang vertical. Ay shear force na internal. Okay? Kung nagka-cut ka. Bakit kasi hindi pwedeng arbitrary or by choice? Pwedeng maiba ang sign. Okay? So ito guys, laging mag-partner ang downward at saka counterclockwise. Laging mag-partner din yung upward at saka clockwise. Positive po yan, positive. Negative yan, negative. Okay? Remember that guys. Okay, so ano na gagawin natin? Mag-derive na tayo ng formula ng shear. Kasi kailangan po natin i-drawing ang shear. Anong gawin natin? Parehas, since free body forces ang gumagalaw and moments dito, kaya natin mag-summation forces and summation moment. So mag-summation moment ako. Summation forces pala. So negative 10 Kn, tapos pababa na, ito pataas to na negative, tapos pababa na, minus shear, and minus yung pababa na UDL.
5 kn per m. I-multiply ko yan sa distance niya na x in meters para makancel ang ating m. After that, equals 0. So, yung shear natin ay negative 10 minus 5 kn. Hindi, kahit huwag na yan. Ayan, 5x na lang. So, ito na po yung ating A to B. Ano naman yung ating moment? Summation moment at A, clockwise positive, and if UDL 5 times X, yan yung resultant pa lang yan, resultant pa lang yan. And then yung distance ng resultant force dito sa gitna, half ng X. Gets? And then, ang distance ni V sa A, perpendicular distance niya ay X. And si negative 10 kN, wala po siyang distance kasi nakatutok siya diretso kay A. And then after that, equals 0. Ay, wait lang, moment pala ito, di ba? So, idagdag natin din si moment dito. Kahit na malayo siya, kahit point A, maidagdag pa rin. Kasi, hindi po nakabase sa distance ang moment. So, since counterclockwise, minus M equals 0. Pero guys, since dalawa ang unknown natin, si V at si M, hindi po natin magagamit itong equation na yan. So, i-reason natin. Ibig sabihin, mali yung pinag-summation moment ko. Dapat at point, tawagin ko na lang na ang point na to ay, let's say, point AB. Okay? Point AB na lang yan. Summation moment at point AB, clockwise positive. Hindi kung dyan na nagro-rotate lahat ng forces dito sa free body diagram, hindi magro-rotate si negative 10 dyan. Negative 10, perpendicular distance niya ay x. And then, minus 5 na uniformly distributed load times x, pero resultant pa rin yan, remember. And then, distance ng resultant sa point ng rotation ay x half lang. And si V, wala yan. And si M, idagdag lang natin na minus M. I-transpose natin si M sa kabila, positive M na yan. And then maging negative 10x minus 5 half x squared. Yup, ito na yung para sa A to B na ating moment. Okay, guys. Kunin na natin ang ating shear and moment diagram. Ay, shear mo na. Yeah, sige, dalawa pala. Pero ang sakop lang natin ay hanggang sa B lang tayo. So, lagyan ko na lang ng boundary. Yung point B para alam natin. First of all, si V muna. Okay? Shear at V. Okay, so shear at V, negative 10 minus 5x. Okay. Negative 10. Di ba yung x natin ay kasi nagsimula tayo sa A. Yung sinabi ko kanina ay dito tayo nag-reckon ng x. 0 po ang x at A. So, at x equals 0, our V is, kung 0 ito, mawawala yan. So, negative 10 ang matitira. Sa mga hindi po makasunod, try nyo pong isolve to. Makukuha nyo si negative 10. So, dapat si negative 10 daw dito. Negative 10. So, from 0, bababa daw tayo ng negative 10. And then, at x equals 2 meters, our V is, pag 2 yan, dito times 5, 10.
Negative 10 minus 10, negative 20. Oops. Yan. So, that is negative 20 kilonewtons. Pero hanggang dyan lang sakop natin. Hanggang dyan lang po. Kasi, alam mo na. Kasi A to B lang yung slice, okay? Okay, how about, how about M? How about moment? So, sa moment naman, negative 10x minus 5 half x squared. Tapos, at x equals 0, ano yung M? Yung M mo is, kung 0 lahat, 0 din. At x equals 2 meters, our M is 2 squared negative 10, 2 minus 5 half 2 squared. So, cancel yan. So, negative 10 to. Negative 20 ito. Negative 20 minus negative 20 minus 10 is negative 30. Okay. So, first of all, 0 muna siya. So, ito, lagyan ko muna ng shade para hindi tayo magkamali. Yan. And then, dito sa baba, ay 0. And dito sa second part, negative 30. Bababa siya ng negative 30. Pero guys, remember this one. Since ang ating equation ng shear ay linear, ibig sabihin po ng linear, ang degree niya 0. Ay, hindi, ang degree niya 1 pala, linear. Okay? Diagonal po yan, diagonal. Straight line. Kasi, ang degree niya dito, ang pinakamataas na x exponent ng x variable, 1. Dito naman sa moment, ang pinakamataas na exponent ng x variable, 2. Ibig sabihin, ang degree nito ay 2. So, dito ang degree niya, 2. Kung 2, ibig sabihin ng 2 na degree and above, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Curve na po yun. So, yeah, curve po siya. Okay? Pero, ito yung mahirap na part. Ito, basta alam natin na negative 30, siya bababa dito. Ang problema, paano siya mag-curve? Ganito ba? Ganito ba? We don't know. Kasi pwede pong dito yung head ng parabola, gaganon. Or pwedeng ito yung papaliktad naman yung parabola, pag ganyan. Diba? Kasi po, ito ay equation algebra ito eh. So, ito ay parabola. Or, ganyan, ulo niya, tapos bababa, tataas na yun. Ganun yun. Malalaman po natin yan sa technique na ito. Remember this. Noona, nung horizontal UDL, perfectly horizontal yung linya ng ating UDL. Ang degree niyan 0 daw. Ito po yung right hand rule ginagamit sa area method. Kasi pinakamadali talaga area method. Kung ako sa inyo, pinakamadali yun. Tapos sa shear diagram, since diagonal siya, ang degree niya 1. And dito, 2. Pataas ng pataas ang degree, di ba? Kung titignan mo ang pattern, kung nag-start ang degree sa 0 sa taas, dapat maging 1 dito. After 1, maging 2 naman sa baba. Paano pag hindi UDL dito? Paano kaya pag wala yan? Alisin natin, no? Yung blanco yan, tulad nito.
Hindi na po siya diagonal. Mag-i-start na ang maging horizontal line lang siya sa shear diagram. Hindi na siya diagonal. Kasi mag-i-start pa lang yung degree na 0. And so, dito, since hindi pa natin alam, ito yung right hand rule, okay? Kung nakita natin na pa-decrease ang value, kasi negative 10, mas lalo sang bumaba, naging negative 20, ang ibig sabihin nun ay pababa ng pababa ang ating slope. Okay? So, dapat, ang tangent line na slope, pag ganyan, tapos pababa, 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 as time goes by. So, kung ganyan pala, na pababa ng pababa ang slope, dahil pababa ng pababa ng value nasa taas na diagram, edi, spandrel na to. Yan. And then, lagyan ko na ng shade. Ganun lang. And ang degree na niya is 2. Okay? Pero guys, ang sakop lang ng equations na to, A to B lang. Okay, so puntahan na natin si B to C. Pero before that guys, before tayo pumunta, okay, mayroon sana akong sasabihin. Pero baka malito kayo. Kaya muna, puntahan muna natin si BC. Okay, puntahan muna natin. So, ito na si B. For B to C, lagyan ko na lang dito. So, mayroon daw tayo. Cut yan. Yan. So, ito ay point A. And then, meron tayong uniformly distributed load hanggang point B lang. And ito ay BC. Ito ay point B. 2 meters. Tapos, negative 10. Ang gagawin mo guys, is kung nagka-cut ka, hindi ko pala nadagdag si 30, you know? Meron pa pala tayong 30 dito. Okay. So, 30 yan, no? 30. Try lang natin to guys. May papakita lang ako sa inyo. Okay? And ang whole distance nito, X, okay? Kanina, hindi ito malab dahil nagkamali lang ako pala. Wala palang 30 doon. I'm so sorry guys. Sorry. Pero ngayon, try ulit natin magkamali. Try lang natin kung magkamali tayo o hindi. Basta, tignan lang natin to guys. May ipapakita lang ako sa inyo, okay? So, yung vertical, negative 10 plus 30 minus 5 times 2 equals, dito sa, dito, imbis na equals, di ba minus V yan, ililipat ko sa kabila si V, maging positive V. So, ang V natin ay positive 30, okay, positive 30 plus minus 10, 20. 20 minus 10 is 10. Positive 10. Okay, positive 10 daw. Pag si summation moment naman. At BC, para ma-eliminate si V, or depende, pwede naman pala A kasi nakuha na natin si B, di ba? Nakuha natin yung value pala ni B. Pwede na naman tayo mag-summation moment sa A or B na. Pero since sa BC na lang kasi tapos na nalagay ko na. So negative 10
times x, kasi x po yung perpendicular distance niya, and then plus 30 times x minus 2. Wait lang, ang bilis ko ba? Para ano So, bali, negative 10. Ang perpendicular distance niya from point BC is x, di ba? Plus 30, positive, kasi nagro-rotate siya around BC, pati rin si A. Nagro-rotate doon. And so, ang distance ni 30 sa BC ay x minus 2. And then, distance naman ng resultant naman nitong uniformly distributed load hanggang sa dito kay BC ay x minus 1. Kasi horizontal yan rectangular yung uniformly distributed load. Kaya ang centroid niya ay 1. So, x minus 1. Okay? So, minus 5 times 2 or times 2. Resultant na yan. And then, yung ating x minus 1. And then, yung moment, since counterclockwise siya, minus m. Equals 0, okay? Ililipat ko si m sa kabila, magiging negative 10x plus 30 x minus 2 minus 10 x minus 1. Okay? Nakuha ko na. Okay. So, yung shear mo na, which is 10 kilonewtons, ang shear natin dito sa B to C ay B to C. Ang shear natin dyan, 10. So, bale, ite-10 down natin perfectly horizontal. Kasi 10 daw dito, 10 din dito. And shade. Yan. And then si moment naman ay yun, kailangan natin mag-input ng value dito. So, pag x equals 2, ibig sabihin, ang moment natin ay, kasi pag 2cx, negative 10, 2 plus 2 minus 2, 0. 0 minus 2 minus 1, 1. So, maging 10. Negative 10 times 2, negative 20 minus 10 is negative 30. At 2. This is negative 30. Paano naman kaya pag at x equals 5? Kasi yan po yung end natin. 5 meters po kasi yung beam natin. Ibig sabihin, negative 10 times 5 plus 30, 5 minus 2 minus 10, 5 minus 1, 4. And so, ito, negative 50 plus 5 minus 2, 3. 3 times 3, 90. And then 40. And then negative 50 plus 90 is 40. 40 minus 40, 0. 40 ay 0 kilonewton meters. So, in this time, our moment is 0 kilonewton meter. Okay, so at x equals 2, negative 30. At x equals 2, remember na ang ating distance from A to B ay 2, from B to C 3, and ang total distance 5. So, ang gitna na letter B ay 2. Ang moment dyan ay negative 30. Ayan, 30 talaga. Tapos dito, 0 na. Okay, remember guys, nag-start tayo ng blanco sa taas, ngayon naging perfectly horizontal, 0 yung degree niya. So dito, ang degree niya 1 dapat. Ano bang equation ni moment kasi? Ang equation ni moment ay linear. Linear
Kasi x, wala kang makitang x squared. Ang highest exponent niya ay 1. Ibig sabihin yan, linear po yan, straight line, diagonal, ang gawin natin dyan. Okay? So, lagay natin dito, pa-0. Kasi ang moment sa x equals 5 is 0. Diba? Nakalagay naman doon. Ito, m equals 0 at x equals 5. Yan. So, 0 kilonewton meter. So, ganyan na po ang ating shear and moment diagram using our equations. And ngayon, sabi sa Strength of Materials by Ferdinand Singer and Andrew Pytel, di ba? Pag ang ating moment ay negative, ang bending niya, pataas yung bending pag negative. Pag positive, pababa ang bending pag positive. Okay? Since negative, ibig sabihin nahihila yan. Ang ating elastic curve ay i-opposite natin to. Basta alam natin na mayroon siyang hinge and roller sa gitna. Roller and hinge. So, dito free end. Remember free end. So, dito dapat mag-start tayo dito. Tapos, mag-intersect siya dito sa B. And sa C, dapat hindi siya nakakonect kay C. Okay? So, sa A, since dapat pataas yung bending, ganun mangyari. So, dash line, tataas yan. Then, pupunta dyan. So, magiging ganyan. Ganyan ang elastic bend. So, kung imaginein mo, totoo naman, tama naman yan. Na kung nadaganan ng 5 kN dito, at mas mabigat pa yung nasa free end natin, malayo pa yung distance niya, 3 meter from him. Ibig sabihin, tataas yan, tapos magbibend siya pababa dito. And meron na tayong deflection siya sa C dito. Siyempre, kasi free end. Wala tayong deflection sa A, wala din sa B. Okay. So that is how you do the shear and moment diagram using equations.